Morning! Tayo po ay manalangin. Maraming salamat. This is the day ng pagpapala ni Jesus sa buhay ng bawat pamilya. Ito yung araw na lahat ng pagkakamali, wrong belief sa Diyos ay inaalis sa ating isip at sa ating mga buhay. Ito yung araw na lagi kayong malusog, malakas. Ito yung araw na makikilala at maiintindihan ninyo ang kaligtasan ninyo kay Hesu Kristo. At hindi pinagbabawal namin sa lugar na ito ang lahat ng espiritu ng walang pananampalataya sa salita ng Diyos. Pinagbabawal namin sa simbahang ito ang lahat ng sakit, ang lahat ng karamdaman, ang lahat ng kamalasan. Dinideklara namin ang simbahan na ito ay simbahan ng mga pamilyang umaasa at laging ligtas, laging pinatawad, laging malusog, laging malakas, at laging pinagpala. Salamat, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng pagsamba at papuri. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Sabay-sabay, basa. 1, 2, 3. Ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo ay para sa ating mga pamilya at para sa pamilya ng ating simbahan. Amen ba? Part 2. So, ipapanoorin niyo yung part 1 sa ating YouTube, sa ating FB page. Para po sa aming mga kaibigan sa live streaming, salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin. Pero lahat ng GCC dapat nasa simbahan. Amen po ba? Yung live streaming natin ay para lang sa mga emergency situation ng buhay ninyo. Pero dapat lagi kayong nasa simbahan every Sunday. Amen. So, ang mabuting balita, kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 1, verse 16, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Ano pong mabuting balita patungkol kay Kristo? Ang kanyang conception, sakripisyo, kamatayan sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nilibing, pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay na magburi para tayo ay mapatawad o pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi dapat natin ikahiya yung gospel of Christ na yan. Hindi lang yan para sa inyo. Yan po ay para sa ating pamilya at para sa pamilya ng GCC Church. Amen. O, tingin po kayo dito. Sabi dyan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Mahal ng Diyos yung lahat ng tao sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa. Kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Sobrang mahal ng Diyos yung lahat ng tao. Pag sinabi hong lahat ng tao, lahat ng miyembro ng pamilya nyo, lahat ng kapitbahay nyo, lahat ng kabati nyo, lahat ng ismisan ninyo. Minsan may kaaway kayo, pati kaaway nyo. Mahal ng Diyos. Amen. Lahat ng kamag-anak natin, lahat ng kaibigan natin, lahat ng kilala natin, lahat ng hindi natin kilala, lahat ng klase ng lahi ng tao, lahat ng sangkatauhan, mahal ng Diyos. Pero kailangan yung sangkatauhan na yon ay sumampalataya kay Jesus Christ. Upang ang sinumang sumampalataya sa sangkatauhan na ito, kay Jesus, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos sa kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sangkatauhan, kundi yung sangkatauhan na sasampalataya kay Hesu Kristo ay maligtas sa pamamagitan niya. Amen.
Amen ba? Noon, sinasabi ni Jesus yun nung nabubuhay pa siya. Nung namatay na si Jesus at nabuhay na magmuli, ito ulit ang sinabi ni Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, sa mga alagad niya, lalong-lalo na yung dalawang taong mag-asawa. Sabi niya kay Mr. and Mrs. Cleopas, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ng Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Sinasabi ni Jesus na dapat si Jesus mabugbog, maparusahan, ipako sa krus, ilibing, patas sa 3 araw, mabuhay na magmuli. Hindi alam ng mga disipulo. Laging sinasabi ni Jesus sa kanila pero hindi nila naiintindihan. Verse 27, at piniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan. Sabihin nyo, sinasabi sa kasulatan. Lahat ng sinasabi sa kasulatan. Sabihin nyo po, i-practice nyo yung mga bibig nyong magaganda. Sabihin nyo, lahat ng sinasabi ng kasulatan. Pag sinabi yung kasulatan, yung Genesis hanggang Malakay, tungkol sa Kanya. Tungkol kay Jesus. Lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol kay Jesus. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Sinabi niya, in-explain ni Jesus dito sa Genesis hanggang Malakay ang lahat patungkol kay Jesus. Ang kanyang pagkamatay, sakripisyo, pagkapako, pagkamatay, at pagkabuhay na magmuli sa kamatayan, which is the gospel. Yung araw din yun, nung gabi, nagpakita uli siya sa mga disipulo. Kompleto na sila, minus si Tomas. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Jesus, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat sa kasulatan. Tungkol sa akin, sabihin nyo, matupad ang lahat ng nasusulat kay Jesus. Sa kautusan ni Moses, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Tapos binuksan ni Jesus ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan, ang Genesis to Malakay. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magdusa at mamatay ang Kristo. Pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa 3 araw. Ito na po, si Jesus po nagsasabi nito. Ito yung nasusulat sa kasulatan, sa aklat ng Genesis hanggang Malakay, na dapat yung Kristo ay magdusa at mamatay. Dahil para saan? Para sa ating kasalanan, sa kasalanan ng sangkatauhan. At ililibing siya at muling mabubuhay sa 3 araw. Verse 47, sabay-sabay, basahin natin. 1, 2, 3. Bam! Hindi sa pangalan ng pastor, hindi sa pangalan ng simbahan, hindi sa pangalan ng relihiyon, sa pangalan ng Panginoong Yesus na hinihula from Genesis to Malakay na siya ay magdudusa, mamamatay sa kasalanan ng tao, pagkatapos siya ay ililibing at sa 3 araw siya ay mabubuhay ng bumuli. Ipapangaral yan sa lahat ng sangkatauhan. Para mapatawad ang kasalanan, magmula sa Jerusalem. Sabi ni Jesus sa kanila, kayo ang mga saksi ni Jehovah. Kayo ang saksi ni Jesus. Amen? Kaya po yung mga saksi ni Jehovah na totoo, yan ang pinapangaral dapat. Amen. Para mapatawad ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Sino mang sumampalataya sa mga sangkatauhan dito kay Jesus na nagdusa, pinako sa krus, namatay, inilibing,
Pagkatapos sa 3 araw na buhay na magbuli, sino man sa sangkatauhan ang manampalataya dito ay mapapatawad sa kanilang mga kasalanan, hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Nandiyan po ba kayo? Sabi ng Acts chapter 3 verse 25, kayo ang mga anak na lalaki ng mga propeta at ng tipan na pinagkatipan ng Diyos sa ating mga ninuno. Sinabi niya kay Abraham, sa pamamagitan ng iyong basa, binhi. Sino yung binhi? Si Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ng gospel, ay pagpapalain, basa, ang lahat ng mga pamilya. Sabihin niyo, pamilya. Sabihin niyo, pamilya. Sa binhing ito, sa English, in your seed, Abraham, sa iyong binhi na si Kristo, yung magdudusa, yung namamatay sa kasalanan, yung ipapako, yung inilibing, yung pagkatapos sa 3 araw na buhay na magmuli, dito sa gospel na ito yung binhi ni Abraham. Lahat ng pamilya ay pagpapalain. Tingin. So kung dalawa pa lang kayo sa pamilya, dalawa ka lang kayo sa pamilya ang pinagpala. Kung isa ka pa lang sa pamilya mo na kay Jesus, isa ka pa lang na pinagpala. O titingin ka ngayon sa pamilya mo. 10 kayo. Ikaw pa lang na kay Jesus. May 9 pa na hindi pinagpala. Ano yung pagpapala dyan? Pinatawad sa kasalanan, pinagaling sa sakit karamdaman, may buhay na walang hanggan. O, tingin. Pikit. Pikit po kayo lahat. Tingnan niyo yung pamilya niyo. Kay Jesus, all the families of the earth. Next. O, tingin. So, unang nag-preach. Pangalawa pala to, nag-preach si Peter sa isang jailer. Binasa ko lang last Sunday, babasahin ko lang ulit. Inilabas niya sila at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas ako? Sinabi sa kanila ni Pedro, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus Kristo at maliligtas ka. Ikaw, pati yung pamilya mo, pag sumampalataya, maliligtas. Sinalita nila sa kanya ang salita ng Panginoon. No? Tingin pa kayo sa akin. Shiner ni Peter yung gospel sa kanila. At gayon din sa lahat ng nasa kanyang bahay. Shiner nila Peter yung gospel dito sa jailer at sa lahat ng membro ng pamilya nila sa bahay ng jailer. Tuloy. Mahaba to kaya binabasa ko. Sinalita sa kanila ang salita ng Panginoon, gayon din sa lahat ng nasa bahay niya. Sila ay kinuha niya sa oras ding iyon ng gabi, hinugasan ang kanilang mga sugat, kaagad ay binautismuhan siya, at ang buo, basa, 1, 2, 3. Hindi ko kayo marinig, ang hina-hina ninyo pagsambahayan ang sinasabi. Ulit, 1, 2, 3. Yung maintindihan natin, palitan niyo yung sambahayan ng pamilya. 1, 2, 3. Tingnan nyo ngayon sarili. Buo ba kayo? Hindi ako nang ipaparinig. Nagpapaalala lang. Ang buo niyang pamilya, nakinig. Sa gospel na pinreach ni Peter. O tingin, dinala niya sila sa kanyang bahay. Dinala ng jailer si Peter sa bahay nila. Sabi lang Peter, pagdating doon ni Peter, siner ni Peter, ni Apostol Peter, ni Pastor Peter, yung gospel.
Minsan hindi natin madala yung pamilya natin dito. Didalhin natin yung gospel sa bahay natin. Hindi kayo nagre-react. Hinain niya sila ng pagkain at nagalak din ang buo niyang basa, yung may kulay blue. Bakit? Basa! Ligtas ba yung pamilya na to? Ligtas yung buong pamilya. Ulit. Kayo, hindi ako nagpaparinig. Nagpapaalala ako. Amen ba? O, ito pa. Si Pedro. Sabi dito, may isang lalaki sa Cesarea na ang pangalan ay Cornelio. Si Kapitan Cornelio. Siya ay kapitan na tinatawag na balangay ng mga taga-Italia. Siya ay isang taong palasamba at may takot sa Diyos. Kasama ng kanyang basa. Palitan niyo ng pamilya. Para mas may dating kasi parang sambahayan. Parang ano eh. Sa may isang kapitan ng Romano. Sundalo. Taong palasamba. Sa ating yan. Taong mahilig magsimba. Taong mahilig magsimba at may takot sa Diyos. Pati yung buo nilang pamilya, sabihin nyo, mahilig magsimba. Papalag pa. Sabihin nyo, ang pamilya ko, sabihin nyo, mahilig, adik, magsimba. Sinabi sa kanya, Cornelio, siya ay tumindig sa kanya. At sa takot ay sinabi niya sa kanya, ano iyon, Panginoon? Anghel nagpakita, tinawag mo Panginoon. Okay lang yun. Kasi nga, kita mo, wala siyang alam. Sinabi niya sa kanya, ang iyong mga panalangin at mga pagkakaloob sa mga mahihirap ay pumailan lang na isang alaala sa harap ng Diyos. Wow! Magsugo ka ng tao ngayon sa Jope. Ipasundo mo si Simon, si Peter, si Apostol Peter, na tinatawag na Pedro. Siya ay nanunuluyan sa isang taong nangagngalang Simona, nangungulti ng balat ng hayop. Ang kanyang bahay ay nasa tabing dagat. Sabay-sabay niyong basahin to. 1, 2, 3. Pasundo mo si Pedro. Pag pinasundo mo yun, sasabihin niya kung ano ang dapat mong gawin. Gusto yung malaman? 19, ikat na natin. So, pinasundo na. Samantalang iniisip ni Pedro yung pangitain. Sinabi sa kanya ng Espiritu, narito, hinahanap ka ng 3 lalaki, yung pinasugo ni Cornelio. Subalit, tumindig ka at bumaba ka at sumama ka sa kanila. Huwag ka nang mag-aalinlangan sapagkat sila ay aking sinugo. Huwag mo na kikwestiyonin. Sabi ng manala Espiritu kay Peter, sinugo ko sila para sunduin ka. Na pinadala ni Cornelio. Nanaog si Pedro papunta sa mga lalaki na pinadala ni Cornelio sa kanya. Sinabi niya, narito ako, hinahanap ninyo, bakit kaya kayo na parito? Sinabi nila, si Cornelio ay isang kapitan ng isang balangay at taong matuwid at may takot sa Diyos. Siya ay may mabuting patutuo sa buong bansa ng mga Hudyo. Pinagtagubilinan siya ng Diyos. Pinagtagubilinan siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang banal na anghel na ikaw ay papuntahin sa kanyang bahay. Basa, sabay-sabay. Tuloy. Kaya sila ay pinapasok at binigyan ng patutuluyan. Kinabukasan muli si Pedro, nakasama sila. At sinamahan ng ilang kapatid na lalaki mula sa Jope. Kinabukasan dumating sila sa Cesarea. Sila ay hinihintay ni Cornelio. Anong ginawa ni Cornelio habang hinihintay niya si San Pedro? Sabay-sabay basahin. Hop! Stop!
tinipon niya ang kanyang mga kamag-anakan, ang kanyang mga kan. Pikit, nasa inyong mga angkan nyo? Kita nyo lahat, basan. Lahat ang binabasa natin, uy, wala. Oh! At, basa! Pambira! Habang inihintay ni Cornelio, si Peter, tinipon niya yung mga, Junior, Senyor, Maria, halika. Tawagin yung lola nyo. Yung tiyo nyo, nandiyan lang sa kilid. Tapos lumabas siya. Mga best friend, dali kayo, dali. Hihintay lahat sila. Nangyari, na pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio. Nagpatira pa si Cornelio sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Ngunit, tinindig siya ni Pedro. At sinabi, tumindig ka. Hindi mo ako dapat sambahin, tao lang ako. Tumindig ka. Hindi mo ako dapat sambahin. Ayoko na i-preach, tuloy ko na, may mauuboy sa oras ko. Habang nag-uusap sila, pumasok siya at nakita niyang basa. Sino-sino yung mga nagkakatipon-tipon? Kamag-anakan ni Cornelio. Mga best friend, mga friends ni Cornelio. Sinabi niya sa kanila, alam ninyo na hindi ayon sa kautusan ng Hudyo ay makisama at lumapit sa isang mga taga-ibang bansa kasi si Cornelio ay isang Gentile, Roman soldier, captain of legion, kapitan ng isang regiment. Ngunit, pinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawaging pagkaraniwan o marungis ang sinuman. Iyan ang dahilan kaya nang ako'y pasundo mo, na parito ako, hindi tumututol. Kaya nga tinatanong ko sa iyo, sa anong kadahilanan pinasundo mo ako? Oh, sinabi ni Cornelio, binalikan niya ulit yung vision niya. May 4 na araw na hanggang sa oras na ito na ako'y nag-ayuno sa 9 na oras sa aking bahay. Sa aking pananalangin, kita ko isang lalaki ang tumindig sa harapan ko. Siya ay nakasuot ng maningning na damit. Sinabi niya, Cornelio, dinilig ng dalangin mo ang iyong mga pagkakaloob sa kahabag-habag ay inaalala sa paningin ng Diyos. Magsugo ka sa Jope at iyahan mo si Simon Pedro na tinatawag na Pedro. Siya ay manunuluyan sa bahay ni Simong mangungulti ng balat ng hayop. Ang bahay niya ay nasa tabing dagat. Basa! Yung may kulay. Yan. Tignan niyo, ano yung sinalita ni Peter? Agad-agad ako'y nagpasugo sa iyo. Mabuti at naparito ka. Kaya naririto kaming lahat. Ang aking mga kamag-anakan, ang aking mga kaibigan. Ano ang masasabi mo? Kaya nga narito kaming lahat sa paningin ng Diyos. Basa! Ulit, may kulay. Tingin ang lahat ng bagay na pinag-uutos sa iyo ng Diyos. Nakita niyo yung crescendo? Bilang, bang! Ito na. Gusto niyo makita yung bang? Binukas ni Pedro ang kanyang bibig at nagsabi, totoo nga naunawaan ko ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Subalit sa bawat bansa, ang tao may takot sa kanya ay gumagawa ng katiwiran ay kanyang tinatanggap. Alam ninyo ang salitang pinadala ng Diyos sa anak ni Israel na naghayag ng ebanghelyo, gospel, ng kapayapaan sa pamamagitan ni Basa. Siya ay Panginoon ng lahat. Ang pangyayaring ito ay naganap sa buong Judea simula sa Galilea pagkatapos ng pagbutismo na pinaraniwan. Today, alam niyo kung paano si Jesus na taga Nazareth ay pinahiran ng Diyos ng banal na Espiritu at ang kapangyarihan. Siya ay naglibot, gumagawa ng mabuti, pinagaling niya ang lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa ni Jesus sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Basa! Pinatay rin siya. Basa! That's the gospel, right? Inihayag siya, hindi sa lahat ng mga tao, kundi sa mga saksi na inihayag ng Diyos ng una.
Ito'y sa amin, nakasalo niyang kumain, uminom, pagkatapos niyang bumangon mula sa mga patay. Verse 42, iniutos siya sa amin na mangaral sa mga tao at sa lubos na pinagpapatotoo na siya ang tinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta. Pinatotohanan nila na basa, sabay-sabay. Ang bawat sumapa sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Boom! Nanampalataya si Cornelio, yung buong pamilya ni Cornelio, yung mga kaibigan ni Cornelio, yung lahat sila naligtas. Pero mabait ba si Cornelio? Yes. Palasamba ba si Cornelio? Di ko kayo marinig. Mapagbigay ba si Cornelio? Ligtas ba noon si Cornelio? Hindi. Until, look at me, church, tingin po kayo sa akin, until the gospel was preached. And Cornelio, his family, and his friends believed. Amen. Wow. Kaya mahalaga yung pamilya. Si Cornelio, sigurista. Yung jailer, sigurista. Amen? Yung iba, naghihintay pa magkasakit yung bago mag-share ng gospel. Huwag niyo hintayin. Naghihintay pa. Lord, gumawa ka ng himala. Tapos na yung himala ng Diyos. Niligtas na tayo. Tayo na ang gumawa ng paraan. Tingin. Ikaw na ang gumawa ng paraan. Humihintay si Lord. Kaso Pastor, ayaw. Ayaw. There's another time. Ulit-ulit. Gumawa ka ulit ng paraan. Ayaw pa rin, Pastor. Bakit? Hanggang buhay. Yun po yung sinasabi. Habang may buhay. Habang may buhay. Hanggat ang dugo ko ay dumadaloy. Sa'yo lamang ialay ang aking buhay. Habang may buhay, preach the gospel, preach the gospel, preach the gospel. Huwag kang mapigilan ng sungit, ng tampo, ng masamang ugali. Bakit nagpapapigil ka? Hey, yung response mo sa kanila, hindi yan yung power. Yung power, yung gospel. Bakit ka nagpapa-apekto? Gusto niyo bang pumunta sa langit ang inyong mga pamilya? Ngayon na yung panahon. Huwag kayong maghintay. Sana ho, pagkabilog, pinintay yung bumilog yung buwan. Pag may bilog ng buwan, may mamamatay, patay. Wala nang chance. Amen ba? So, buong pamilya, sabihin nyo, buong pamilya ko. Sabihin nyo, malakas, buong pamilya ko. Ligtas kay Jesus. Ganyan dapat. So, isang araw nang makarating si Jesus sa lupain ng Caesarea Philippo, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sinabi niya, ayon sa sinasabi ng mga tao, sino raw ba ako sa anak ng tao? Sino ba ako? Anong sabi ng mga taga-barangay Caesarea Philippo? Pumunta sila doon eh. Doon, nakita nila, daming mga Diyos-Diyosan. Tapos tinanong nila, sino daw si Jesus sa kanila? Sinabi nila, sabi ng iba, kayo daw po si Juan de Bautista. Ang sabi ng ilan, kayo daw po si Elijah, si Elias.
Kasi very powerful si Jesus. Sinabalitaan nila. Nagpapagaling ng sakit. Nagpapahinto ng bagyo. Parang si Elijah. Kayo daw po ay si Jeremiah o isa sa mga propeta. Sinabi niya sa kanila, ngunit ayon sa inyo, tinanong niya yung kanyang mga disciple. He said to them, but who do you say I am? Meron ng clue si Jesus. Who do you say I am? Ano yung clue ni Jesus? Sinasabi ni Jesus, anong masasabi niyo na ako ay Diyos? I am. Sabi ni Moses, Lord, paanong pangalan papakilala ko sa iyo sa kanila? Sabi mo, ako ay I am. Nireveal na ni Lord. Tingnan ganon. Sumagot si Simon Pedro, ikaw po yung tagapagligtas, yung Misayas, ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw po yung Kristo. Ikaw po yung tagapagligtas. Ikaw po yung Diyos. Pag sinabi mong Son of the Living God, sa terminology ng theology, ikaw po yung Diyos. Ikaw po yung Diyos na tagapagligtas. Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagbala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito pinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking amang nasa langit. Akala ni Pedro, pupurihin siya. Very good, Peter! Ang galing mo! Sabi ni Jesus. Pedro, kung ilagay na kala mo, galing sa iyo yan. Wala. Hindi yan ni-reveal dahil magaling ka o na-reveal sa iyo. Ni-reveal yan ng God the Father. Tingin. When you see Jesus, you see the Father. So yung revelation ng Diyos is si Jesus. Hindi dahil sa'yo. Hindi dahil sa galingan mo. Pag nakita mo si Jesus, nakita mo yung Diyos, bang yung revelation galing sa Diyos. Pag nakita mo na si Jesus yung Misayas, pag nakita mo si Jesus yung tagapagligtas, bang! I-reveal sa'yo. I-reveal sa'yo ng Diyos dahil sa Diyos. Hindi galing sa'yo. Naintindihan nyo? Tingin. Sinabi ko rin sa'yo, ikaw ay Pedro. Tingin. Ikaw ay Pedro. Pag sinabi yung Pedro, galing po sa word na Petros sa Greek, maliit na bato. Ikaw, Pedro, maliit na bato ka. Pero sa ibabaw ng batong, ako yung Diyos at ako yung Mesayas, malaking bato. Yun ang ibig sabihin. This rock. On this rock, sa malaking bato. Na si Jesus, yung Mesayas, at siya yung Diyos. Ito yung malaking bato. Dito sa malaking bato, na si Jesus yung Mesayas, si Jesus yung Diyos, si Jesus yung tagapagligtas. Ito yung Petras, malaking bato. Itatayo ko dito ang aking iglesia. Hindi makapapanaig sa kanya ang tarangkahan ng impyerno, ang tarangkahan ng kamatayan. Dito sa bato na to, ang ibig sabihin ng church, tingnan niyo po, church, galing po sa Greek, ecclesia, ibig sabihin, yung mga tinawag, yung tinawag ng gospel, sa lahat ng ating kadiliman, sa lahat ng ating unbelief, sa lahat ng ating mga religion. At tayo'y pinagsama-sama. So lahat na tinawag sa kasalanan, lahat tinawag sa religion, lahat ng tinawag sa kadiliman, ang tawag dyan, church. Dito kay Jesus, dito sa tagapagligtas na to, dito sa Misayas na to, itatayo ko kayong lahat. Tatayo ko lahat ng pamilya na naligtas na. Dito ko kayo ilalagay lahat. Diyan kayo. Naintindihan niyo ba? Kasi kala natin yung church building. Bahagi lang yon para pumunta kayo.
Itatayo ko ang aking iglesia. So, ang plano ng Diyos, iligtas yung mga sangkatauhan. Tapos pamilya, individual, pamilya, at sangkatauhan. Tapos, ang tawag dyan, pag naligtas na tayo, dahil sa si Jesus yung Misayas, si Jesus yung tagapagligtas, si Jesus yung Diyos, yung pag-ibig na nagkatawang tao, igagather niya tayo lahat. At tawag sa atin ay Iglesia. Kaya mga Iglesia ni Kristo, hindi religion yon. Ang ibig sabihin ng Iglesia ni Kristo, lahat ng sumampalataya sa death, burial, and resurrection. Kayo ay mga Iglesia ni Kristo. Hindi religion. O, tingin. Tingin. Sabi ng Romans 9:33, after resurrection na, nabuhay na magbuli na si Jesus, tumira na sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and a rock of offense. Tapos sabi yan, whoever believes on this rock, who is the rock? That He is Christ, the Messiah. He is Christ, God who became man, who died for our sins. On this rock, sino mang manampalataya sa Kanya, hindi mapapahiya. Nakita niya? Isipin yung bato naging him. Amen. Yung sasampalataya kay Jesus, hindi ka pwedeng galawin kasi malaking bato yun eh. Pati yung impyerno, hindi kaya. Amen. You want more? So, tayo lahat, church. Tinan niyo po ang tawag sa atin. Bukod sa church. Kaya nga, hindi lang kayo mga dayuhan at mga banyaga, subalit mga mamamayang kasama ng mga banal at ng basa. Pamilya ng Diyos. The household of God. Tingin, pag sumampalataya kay Jesus, gagather na tayong lahat, pare-pares na tayo. Tuwing Sunday, nagagather tayo, di ba? Ang tawag dito. Ito ang pamilya ng Diyos. Amen? Having built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Siya yung pinaka-pundasyon, the rock. Ano yung ibig sabihin ng pundasyon? Chief cornerstone, the rock. At si Jesus yung Misayas. Si Jesus yung tagapagligtas. Si Jesus yung Diyos na nagkatawang tao. Namatay, pinako sa krus, inilibing. Pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na magbuli. Para lahat ng sasampalataya, individual man o pamilya, idideklarang pinatawad sa lahat ng kanilang mga kasalanan. At meron ng buhay na walang hanggan. Mismong batong panulok, pundasyong bato. Verse 21, dahil dito, iniluluhod ko ang aking mga tuhod sama ng ating Panginoong Jesus. From whom? Basa, English. In heaven and earth, His name. Lahat ng mga nauna na nandun na sa langit at lahat ng nandito, lahat ng ngayon na sumampalataya kay Jesus, ang tawag doon, the whole family of God. So, kasama kayo, yung pamilya nyo, kasama sa isang big family na tinatawag na church. Every family will, because you believe in Christ, you gather together, ang tawag dyan, pamilya ng Diyos. Church. Oh, next. These things I write to you, though I hope to come to you shortly.
Dahil lang inasahan ko makarating dyan sa inyo lalong madaling panahon, isinusulot ko ang mga bagay na ito sa inyo. Verse 15, ngunit kung ako ay maantala sa pagpapariyan sa inyo, alam mo paraan kung paano dapat na maging asal mo sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Ito ang haligi at saligan ng katotohanan. Basa sa Ingles. May kulay. 1, 2, 3. Bihira. Pag pinagsama-sama tayong lahat, ang tawag sa atin church. Pinagsama-sama tayong lahat, ang tawag sa atin family of God. Pag pinagsama-sama tayong lahat, ang tawag sa atin house of God. Pag pinagsama-sama tayo, ang tawag sa atin the church of the living God. Maraming Christian, hindi nyo naiintindihan yan. Kaya tayo, ganito na lang ang motivation natin na buhay tayong Kristiyano. 3 kayo, 10 taon na, 3 pa rin kayo, 2 taon na, nagka-girlfriend, nagka-boyfriend, yung boyfriend nasama, yung girlfriend nasama. O yun lang, ano, pero hanggang matapos ang mundo, kayong-kayo na lang, tayo-tayo na lang. Because we don't know it. Naiintindihan natin lahat kasi hindi natin alam itong kapahayagan na to. Ito yung kapahayagan. Bakit po? Isipin nyo, pag magkasama tayo, pag may problema kami, nagpipray sa'yo. Kung hindi ka bahagi ng pamilya ng Diyos, pag ikaw may problema sa pamilya mo, sa mga anak mo, wala kang katulong na nagpipray sa'yo, nagpapaalala sa'yo. Naintindihan nyo po ba? Meron ako isang membro. Doon pa tayo. Meron siyang pamangkin, may age, 50-50, mamamatay na. Sabi niya, Pastor, punta kayo, pag-pray mo yung pamangkin ko, mamamatay na eh. Nandun ako, nandun yung nanay ng anak, ng bata, nandun yung tatay, magkahiwala yun. Pinag-uusapan nila saan nila ibuburol. Pag alis sa ospital, pagpunta ko doon, wala na, butot-butot na yung bata, sumusuka ng dugo. May sakit na AIDS. Sabi ni Satanas sa akin, wala na yan, patay na yan, Pastor o Nestor. Anong pagpipray mo dyan? Sabi ng isip ko, ano? Pero dahil alam ko yung salita ng Diyos, okay lang, basta ipag-pray ko. Wala na, puro dugo na yung, naka-isolate na yung bata. 17 years old. Wala ninitay na lang mamatay. O, basta ako, pinag-pray ko, kung anong alam ko sa Bible, sinabi ko sa kanya, manampalataya ka kay Jesus. Nag-pray ko. Uwi na ako. Pag uwi ko, ini-expect ko, tatawagin ako para mag-funeral service. After 2 weeks, nilabas yung bata. Dinala sa bahay. Magaling na. Sinundo ako, pinag-pray ko ulit sa bahay. Ngayon, wala na. That is 12 years ago already. 13 years ago already. Hindi ko na alam ano nangyari sa bata. Nag-graduate na sa college ang huli kong pinakalam. Salamat may tita na Nandyan po ba kayo? Ganyan kahalaga yung church. Ang problema sa atin, dahil hindi natin alam na yung body of Christ natin na to, magkakapatid tayo. Di ba? Kung may problema yung kung gusto mo i-share mo, tapos magkakatulungan tayo. Yung iba nga, humihiram ng pera, sa sobrang tiwala, hindi na nga nagbabayad, nagkakaroon ng problema. Kaya susunod, imbis na magperam kayo, bigay nyo na lang. Kesa mag-away-away kayo. Pero at least, magkakapatid tayo, pamilya, tulong-tulong. May isa kayong, tingin, meron kayong isang napakalaking pamilya. Tapos may tatay kayong pogi. Na lumuluhod sa inyo, sa inyong buong pamilya. Kaya it's good to be part of the family of God. Amen ba? Nandyan po ba kayo? Sabihin nyo, please, buksan nyo ang bibig nyo. Sa araw na ito, simula sa araw na ito, ako ay bahagi ng isang ligtas, malusog, pinagpala, may buhay, at may buhay na walang hanggang pamilya ni Jesus. Amen. For as the body is one and has many members, but all the members of that, basa, one body, being many, are
so also in Christ. So tayo one body. We have one body. We have one Lord. United in the Spirit. We are going forth. For the praises of the lips and the sword in our hand. We are marching on with power as we possess this land. We are the people of the Lord. We are a holy nation, a chosen generation. Ayun, mga nakaganon ako. Pero pag family tayo, alam nyo yan, alam nyo yung mga bagsakan dito. Oh, Brad, sis, oh, ha, alam nyo. Dahil hindi kayo bahagi ng isang malaking pamilya, pagdating nyo dito, para kayong mga robot. Tapos, time huli, sorry po. Sorry. Ha? Nasaan ako? Saan ako? Ayan. Amen ba? Sige ba naman? Tapos na ba? Kasi nga, para kayong hindi, ito naman, para hindi pamilya. Di ba? Alam mo yung pamilya? Kahit na may nakikita kang mali, oh, Brad, sister, hindi ka. Pamilya yan eh. May pamilya ba dinudurog? May pamilya bang tinutukso-tukso? May pamilya? Hindi, wala. Pag alam mo nga, oh, merong sakit si sister, si sister, di pray lahat. Isipin nyo, kahit nandun kayo may nagpipray sa inyo, ayaw nyo ba yun? Sagot, sino ang ayaw nyo? Hindi natin gagawin ito. Tapon na natin lahat ng preaching na to. Ayaw nyo ba yun? Oh. Si Kuya Armen, meron ka ng malaking pamilya, Kuya Armen. Meron na magpipray sa iyo, Kuya Armen. Dati wala. Pag nagdadrive ka, hindi mo alam may nagpipray sa iyo, Kuya Armen. Pag may sakuna, hindi mo alam, hindi mangyayari sa iyo kasi may nagpipray sa iyo. May nagpipray sa pamilya mo, na sarili mo. May magpapaalala sa iyo. Oh, oras na, mga kapatid. Simba tayo, ha? Di ba? Amen. Dito ang tawag. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the basa. Oh, ang dami mo nang gagawa ng mabuti. Hindi ka na maghahanap. Andiyan yung mga kapatid mo mismo. Kaya sabi ng isa, anak, paglaki mo, anong gusto mo? Gusto ko. Sa school, tinanong sila yung mga teacher. Sinabi ko na to eh. Anong gusto mo paglaki mo? Gusto ko maging doktor. Bakit? Para tulungan ng mga mahihirap. O, yung isa, ikaw, anong gusto mo? Ako po, gusto ko maging engineer. Bakit? Para tulungan ng mga mahihirap. Yung isa, ikaw, anong gusto mo maging? Gusto ko maging senador. Bakit? Para tulungan ng mga mahihirap. May isa doon, kamot ng kamot. Ikaw naman wala na gusto mo. Ako po, paglaki ko, gusto ko maging mahirap para tulungan nila ako. E siyempre, kung lahat sila may wala na mahirap. Amen. Nandiyan po ba kayo? Isang buong pamilya. Hindi lang yung pamilya nyo. Isipin nyo yung pamilya nyo, may nagpipray sa pamilya nyo. May katulong na kayo. Konting kibot, makagat lang kayo ng lamok. Tapos nakaramdam kayo lagnat. Yung buong pamilya nyo sa church. Mura ka, bababasak ka, badarabata. Pestik ang lamok ka. Isipin mo dami nagpapalayas ng pesting lamok. Para gumaling ka. Kesa ikaw yung, kita ko, mamamatay na ako. O, mababalitaan na lang namin dito, patay na si sister.
Gusto niyo ba yun? O, ito, last na to. Kaya doon sa Book of Acts, so kanya-kanya, magtutulungan tayo. Alam niyo ba dito, sa GCC, yung mga volunteers, pag nagkaroon kami ng gathering, ang saya namin. Kanya-kanya may dala. Pag kumain kami dito, grabe, para kung kumain sa Eat All You Can. Eh kung bahagi kayo, eh kung gagawin namin yun every month, di namimiss yun. Gusto mong kumain ng dinakdakan, bibili ka pa. Gusto mong kumain ng adobo, bibili ka pa. Sa inyo, eh dito, pag sinabi ko, kakain tayo, may magdadalang dinakdakan, magdadalang humba, magdadalang litsong, magdadalang ganito. Pambira, lahat ng gusto mong kainin, makakain mo. Kasi meron kang malaking pamilya ng Diyos. Hindi nyo ba namimiss yun? O hindi nyo pa nararanasan? Amen ba? Ganun dapat yung simbahan. Kasi Jesus palagi yung focus natin. O, nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-aran ay tinuturing na para sa lahat. Together. Together, hindi again. Together! Together! Hindi again. When your love will keep falling. Together! Huwag ang together din. Ulit! Together! Together! Yan! Together forever. Together forever. Together. Yan. Tinan nyo, tuto kayo pag naging church na kayo, di ba? Joke lang. Amen! Palapan natin si Lord. Ang saya-saya. Dito sa church na to, napakasaya. Kaya, hindi natin makanta din. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasi. Woo! Ang nagkakaisa, laging sama-sama. Kahit walang problema at maraming pera, di ba't laging masaya, di ba? Ganyan lang ang buhay ng kay Jesus. Laging may galak sa pina. Aha, 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 aha. Amen! O, di ba? Pupunta kayo sa church. Tapos, uwi na. Bye. Walang kasaya-saya. Para tayong pumunta sa religion. Punta tayo na manata tayo. Yun na lang ang simba. Ang mga Christian, lagi na lang namamanata. O, absent ng 3 Sunday. Next Sunday, mamanata tayo ulit. Ayan. Religion na. Amen ba? So together, tinan niyo po, and sold their possession, goods, and divided them among all as anyone had needed. So, binibless sila, magkakapatid, sa church. Binibless nila. Tingin. So, araw-araw, so continuing daily. Sabihin nyo, daily. In one accord. Sa kanila, nung panahon nila, araw-araw. Sabihin nyo, araw-araw. Araw-araw. Araw-araw sila tayo. Linggo-linggo, wala ka pa. Sila araw-araw sila'y nagkakatipon sa church at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban.
ibig sabihin ng piraso-piraso, meron silang eating fellowship. When was the last time you attend eating fellowship sa church? Nung anniversary lang. Hindi ba mas maganda kung every month yan? Di ba pwedeng gawin natin every month yan? O kung ayaw nyo naman, every other month. O kung ayaw nyo naman, every quarter, importante meron lang. Di ba? Ang pagsisimba ay parang bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Pagsisimba ba tayo? May piso. Pag-cross, pagsisimba tayo. Pag-tao, punta tayo sa mall. Tao! Punta tayo sa mall. Hindi ganon. Pag nag-toss coin kayo, tao o ibon, magsimba tayo. Pinagsasabi nyo. Ngayon naman, pag tao, maglalaba tayo. Pag ibon, magsisimba tayo. Tao, maglalaba na. Isipin nyo, binibigay nyo sa ganyang chance ang buhay ninyo. Hindi nyo kilala yung Diyos. You don't know your God. Oh, kita nyo po, even sa giving. Generous sila. Oh, ito na po, last na to. Sabi ni Paul, alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang tumutulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia. Nung ako'y nagsisimula pa lamang na mangangaral ng mabuting balita, kayo pa lang, kayong church na Pilipos, kayo yung laging nagkakaroon ng giving. Sabihin nyo, giving. Ang tawag sa church, sa pagbibigay, hindi tithes. Hindi tithes and offering. Ang tawag, after the resurrection, ang tawag na po, giving. Church, generous giving. Hindi na po tithes and offering. Sabihin nyo, hindi na tithes. Generous giving na. O, tingnan nyo po ito. Tapos sabi niya, for even in Thessalonica, you sent and aid once and again for my necessities. Palagi kayong nagbibigay. Sabi ni Paul, now that I seek the gift, not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. O, tingnan niyo po ito. Nagpasan ko na yan. O, tingin. Noon, tingin kayo sa akin. Last na to. Tingin kayo sa akin. Noon, pag nagbigay tayo, tithes and offering, right? Hindi ko kayo marinig. Tithes and offering, right? Ibig sabihin sa old covenant, magbibigay ka, kung sumasahod ka ng 10,000, makinig kayo dyan, Jennifer, makinig kayo mabuti. Lalo na sa mga professionals. Lalo na para sa mga businessman. Makinig kayo mabuti. Noong unang panahon, hindi pa tayo fullness ng gospel of Christ, ng gospel of grace. Nagbibigay tayo, tinuturuan tayo tithes and offering. Meron kayong tithes, meron pa kayong offering. Pero kadalasan nun, ang ginagawa nyo, wala nang tithes, may offering. May tithes, walang offering. Tama? Oh, under the law, sabi sa tithes, dalhin nyo ang lahat ng inyong mga ikapo. Pag kung hindi ko bubuksan yung durungawan ng langit, at ibubuhos ko sa inyo ang lahat ng pagpapalang, wala kayong sukat kalagyan. That's under the law. Be blessed muna kayo, pero kailangan mag-tithes kayo. Pag hindi kayo nag-tithes, ninanakawan ba ng tao yung Diyos? Oo, ninanakawan nyo ako. Saan po kayo namin ninanakawan, Panginoon? Sa inyong mga ikapo at handog. So pag hindi ka nagtatides, ang tawag sa iyo ay, pag hindi ka nag-offering, ang tawag sa iyo ay, at pag hindi mo ginagawa yan, susumpain ka. Ngayon, dahil sa finished work ni Lord, dahil sa kanyang death, burial, and resurrection, eto na po ang ating giving. Gusto niyo makita?
paano magbibigay sa simbahan, paano magbibigay sa gospel. O, babasahin ko. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim, basa, yung may kulay. Ng kaunti, ako magbabasa ng puti, kayo yung may kulay. Yung may kulay, 1, 2, 3. Ng kakaunti ay, at ang ng marami ay, mamili kayo dyan. Anong klase gusto nyo pagtatanim? Sure. Next. So, madami. Sure. Sagot. So, pinagpala na kayo para makapagtanim kayo ng marami. Sa Old Testament, tithes and offering, magbibigay kayo para... Sa Old Testament ganito, pag 10,000 sweldo mo, magkano ang tithes yan? Pag 50,000 ang kinita mo, magkano ang tithes ng 50,000? Bakit hindi nagre-reflect kung under tithes kayo? Hindi nakikita eh. You see? Grace na kayo ngayon. O, eto na. Walang tithes. Pag-decide kayo, konti, marami. Sabi nyo marami. O, eto. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan. So, anong pasya nyo? Marami, kaunti. Ulit. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan. So, anong pasya nyo? Marami, kaunti. Hindi kayo napipilitan, ha? Bakit daw? Sapagkat, basa! 1, 2, 3. Ang nagbibigay ng may kagalakan na ang pasya ng puso, marami pag nagbigay. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Verse 8, magagawa ng Diyos na, basa! O tingin, ang context, ngayon, pinatawad na kayo, pinagpala na kayo, nag-decide kayo, magbibigay kayo ng marami, sigurado aali kayo ng marami. Hindi kayo napipilitan kasi mahal ng Diyos ganun. Mahal ng Diyos yung mga taong nag-decide ng marami at hindi na bibigay ng napipilitan. Bukal sa puso, masaya. Mahal na mahal ni Lord yun. At sabi ni Lord, mas sasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para may pabuting pagbibigay. Meron pa kayong chance laging magbigay. Isipin nyo, sarap kayo magbigay. Amen! O, tingin. So, naiintindihan niyo po ba yan? Walang sumpa dyan. Hindi kita tawaging magnanakaw dyan. Hindi sasara. Laging pasasaganahin. Amen po ba? O, tingin. Last. So, saan kayo? Under the law, tithes and offering. Under grace, because of the finished work, generous giving. Saan kayo dyan? Ngayon, pag wala na kayo sa tithes and offering under the law, wala pa kayo sa generous giving, anong tawag sa inyo? Nasaan kayo? Nasaan kayo? Hindi ko na alam. O, sabi ito, basa, sabay-sabay. 1, 2, 3. Your God's love. So i-decide ninyo. Amen? Oh, last. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo. Ngunit hindi ninyo sinasagawa. Anong tawag daw sa mga taong ganyan? Nakinig, generous giving, nakinig,
Kahit sin-offering, hindi naman ginagawa. Hindi naman ginagawa. Ang tawag-tawag dyan. Tinadaya nyo sarili nyo. Hindi si Lord. Alam ni Lord. Hindi rin si pastor. Hindi rin yung church. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at may sakit na amnesia. Pagkatapos makita ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Ang tao, isipin nyo, pag tumingin sa salamin, yun si Jesus. Kay Jesus, pinatawad na ako, pinagpala na ako, malusog na ako, may buhay na ako, may buhay na walang hanggan na ako. Generous giver pala ako. Iniibig pala ako ng Diyos yun. So, tingnan nyo sa salamin. Ano kayo? Tithers o generous giver? Generous giver kayo. Mga kapatid, huwag kayong magpabola sa mundo at huwag kayong magpabola kay Satanas. Maging sa sarili ninyo, baka nadadaya niyo yung sarili niyo. Tingin. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa iyo, basa, 1, 2, 3. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang. Pagkatapos, may sakit sa limot. Nakita nyo na paano magbibigay, ha? Okay na? Alam nyo na? Sabihin nyo, mula sa araw na ito. Sabihin nyo, mula sa araw na ito. Ulitin nyo, mula sa araw na ito. Ako ay magiging generous giver sapagkat ako ay mahal ni Jesus. Ako na lang po ang manalangin. Lord, maraming salamat. Lahat ng negatibo sa pagpapala ng Diyos, sa pamilya ng Diyos, pinapalayas namin. Dinideklara namin ang buong Gospel of Christ Church family. I bless, super bless, abundantly bless with explosion of revelation of our Lord Jesus Christ. Ang buong GCC family ay super healthy. Whatever symptoms they have, they are healed. Pati ikaw na nakatingin, nakikinig sa live streaming na ito, ikaw po ay merong issue sa puso, nagpapalpitate yung puso mo, naka-schedule ka for operation of the heart. Taas mo po ang kamay mo, dinideklara ko ngayon, you will not undergo that operation. I declare you now, as you're hearing this word, healed. Your heart is healed. Your lungs is healed. Your veins is healed. Now, in Jesus' name. Lord, maraming salamat maging sa aming generous giving. Ikaw lagi ang mapurihan at ang mabuting balita palagi pang ma-preach sa buong mundo at sa bawat barangay ng Marikina City, sa bawat syudad ng NCR, sa bawat syudad ng Luzon, Visayas, at Mindanao. Ito ang aming deklarasyon at sa loob ng aming mga pamilya at lahat ng aming mga kamag-anak at kaibigan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen.